Good day mga ka-livestock. Welcome back to my channel at Chart TV Livestock Farming. Ito po yung 6 seeds ko mga ka-livestock. 35 days old mula pag-walay. Hindi naman siguro masyadong hindi maganda yung growth nila mga ka-livestock. May Landrace blood ito, tapos ng a little bit Veteran blood, kaya may batik-batik siya, but mataas ang dugo ng Landrace nito, tsaka may large white blood din. Tatlong dugo ang nananalaytay dito, kaya medyo maganda pa rin yung growth nila mga ka-livestock. Gaya ng sinabi ko in my previous na mga video, na iwasan talaga natin magiging mag-purwi cross tayo, dahil sobrang cross na talaga yun. Hindi natin ma-achieve yung magandang growth potential nila, yung target weight natin. Iba pa rin yung laki sa mga may dominant blood mga livestock. Kumbaga mataas na antas na dugo ang isang lahi. Halimbawa, yung tinatawag na F1 na yan, maganda talaga yan kasi resulta yan ng dalawang cross ng baboy, dalawang lahi na walang halo, kaya tinatawag na F1. 50-50 kumbaga. Mapapansin nyo yung mga F1, maganda talaga yung growth compare sa purwi cross. Advisable lang talaga hanggang 3-way, so pambinta na yun, for meat type na lang talaga yung 3-way. Pinaka kumbaga last cross niya for meat type yung 4-way. Iwasan na natin yung mga halo-halong blood, kaya mahalaga talaga na alamin natin ang lahi ng bur, tsaka ang lahi ng gagawin nating inahing baboy, kasi yun yung pinaka backbone ng babuyan natin mga ka-livestock. Magiging maganda yung kalalabasan kahit anong klaseng bur ang gamitin, basta magandang klase yung inahing baboy natin, maganda talaga yan mga ka-livestock. Magkakaroon ng magandang resulta, hindi tayo malugi sa panahon, saka hindi tayo malugi sa pira natin, dahil makikita talaga natin ang magandang growth nila. As you can observe mga livestock, ito pwede pa rin gawin itong inahing baboy. Maganda yung pangatawan niya, mapigi, tsaka medyo may kahabaan yung katawan. So siguro magsilik tayo dito at this stage, maispatan na natin kung maganda ba. So napaka-importante na habang biik pa lang makapag-ispat na tayo ng magandang gagawing pamalit lahi, kasi tested na din sa mga mamapig natin na magaling mag-alaga sa kanilang mga biik. Yun lang naman ang pinaka-importante mga ka-livestock. Ma-backtrace natin yung mga magagandang
mga katangian tsaka karakteristik ng mga inahing baboy natin, kasi importante talaga yan. At meron din akong isang na-expatan doon, mahaba din yung katawan. Importante yung mga mahaba ang katawan na gagawin natin ng baboy, dahil hindi mahirapan yung mga biik sa pagsuso, lalo na pag nag-anak ng marami. So maganda yung posisyon nila, at malaki din yung mga ianak ng mga mahabang katawan na inahing baboy, mga livestock, dahil maluwang sa loob, hindi nagkukumpul-kumpul sa loob. Maiiwasan yung merong mga maliliit o kaya sobra namang laki. So with that, mga livestock, kailangan lang talaga natin i-manage ng gusto, at magiging metikuloso din tayo sa pagpili ng gagawin natin inahing baboy. Yung sa ganun, kasi gagamitin natin sila mahabang panahon. Ayan po yung isa kong naispatan, medyo may kagandahan din. So ito, 35 days pa ito mula pagwalay mga livestock. So maganda talaga yung growth nila, as we can observe, kasi selected na lahi ko ito, nga minimintin ko talaga. Although nabinta na yung mama nito kasi pang 16 na anakan na ito, but in fairness maganda pa rin. Merong isa doon, anak din yan, magkapatid sila sa ina nito. May mga anak din siya na ginagawa kong future na mga saw nandun sa kabilang pin. So with this, mga ka-livestock, continuous lang tayo, dahan-dahanin lang natin, igagradual lang natin, kasi hindi rin biro ang gastos dito sa baboy. Napakalaking gastos dito sa pagkain. Dito tayo sa pagkain mamulubi nito, at doble ingat lang din tayo, dahil meron na rin daw case ng ESF sa ibang probinsya, lalong-lalo na yung Cebu, na pabalita na may ESF doon. Magpa-panic selling na naman yung mga nag-aalaga ng baboy. So bagsak presyo na naman. Kawawa din tayo dahil mahal yung feeds, tsaka yung mga material na ginagamit, mahal din yun. Biruin mo yung ready to breed na gilt, pinakamababa 35K, tas yung mga bur pa mas mahal pa sa times 3 din yung presyo ng mga bur compare sa gilt. So hindi talaga biro dito. Pabahay pa, building, kailangan matibay, dahil pag gumamit lang tayo ng light material sa mga kulungan nila, madali lang ding masira, kasi kakagatin nila yun, lalong-lalo na pagkahoy tsaka kawayan. Kailangan matibay, nakasiminto talaga, hollow blocks, pinipinis, para din tayong nagpagawa ng bahay natin, mga livestock. Kaya pig business, mapa-backyard ka man, hindi rin biro ang gastos. Maliban lang pag growers ka lang, hindi ka nag-aalaga ng inahin, medyo hindi ka
medyo hindi kalakihan yung gagastusin mo dahil patining area lang naman yung i-prepare mo, tsaka bibili ka lang ng biik. Yun din yung advantage dun. Kung saan lang tayo fit, saan yung gusto natin, mag-alaga ba tayo ng inahin o kaya diretso tayong bibili ng biik, nasa sa inyo na rin yun mga ka-livestock, kung saan tayo mag-fit. Yun nga, base sa pag-aaral, balikan talaga natin yung genetics, na yun talaga yung backbone sa sa pag-aalaga natin ng baboy, lalo na pag paro to finish tayo, galaga tayo ng inahin, tapos yung mga anak nila ipapatining natin lahat. Yun yung pinaka backbone na kailangan maganda yung genetics na alagaan natin, kasi nakasalalay din doon ang magandang growth ng mga anak nila. Kasi pag matibay ang genetics, maganda ang genetics, maganda din ang kakalabasan yan. So hindi tayo malugi sa bintahan o kaya sa timbangan, kasi na-achieve ang target weight na gusto natin. Yun lang mga ka-livestock. I hope may naidagdag akong kunting kaalaman sa mga nalalaman nyo. Patuloy lang tayo. Yun nga, sa pagbababuyan, marami talagang ups and downs dito. Continuous lang tayo. Habaan lang talaga natin yung pasensya natin dito. Kasi yung virtue talaga dito is patience. Wala talagang shortcut dito sa pag-aalaga ng baboy mga ka-livestock. Dadaan talaga sa mga stages bago natin ma-achieve yung magandang resulta. So wala namang biglang yaman dito, dahil lahat pinaghihirapan din natin. Kasi hindi rin biro ang pag-aalaga dito, lalong-lalo na pag maramihan na. Itong sa akin, kakaunti lang. Nagre-rinse lang naman ako ng 3 saw. Hopefully madagdagan, but i-assist din natin yung budget natin, kung kaya ba natin i-sustain pag mag-increase tayo ng ilang saw. Kasi magkukompromiso din yung health nila mga ka-livestock, kasi doon napapasok yung magbawas na tayo ng timpla sa pagkain na gusto natin, yung pinaka matipid, which is hindi naman suitable sa mga inahing baboy natin, kasi kailangan talaga nila ng magandang nutrisyon, lalong-lalo na pag nagbuntis na yung mga inahing baboy natin, kasi makukompromiso yung mga biik sa sinapupunan nila pag tinipid natin sa pagkain. So that's all mga ka-livestock. I hope may naidagdag akong kunting kalaman sa lahat ng mga nalalaman nyo. Happy farming sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat na magbababoy. That's all, and good day.